Magandang araw po sa ating lahat and welcome to another episode of On Point. And since it's September, we are having this topic, Pray, Care, and Share. And with us tonight is yung pinakaunang nag-preach on this topic, which is Pastor Vener. Welcome po sa On Point. Thank you po. Yeah. So, before we go to the questions po, what is the outline of your previous preaching? Thank you po, Teacher Lab. Yun po, nabanggit po ng Teacher Lab. The Power of Evangelism, yun po yung title po ng preaching natin the previous Friday from the book of Acts chapter 9 verse 1 to 20. So dito po sa passage, tatlong bagay po yung nakita natin. Yung conversion po ni Saul, ni Pablo, at yung pangalawa, how God utilized His people as being instrument for the enlargement of His kingdom. At yung pangatlo po, on the same passage, makikita natin dito yung the power of evangelism divinely works into the life of people of God. Yun po. Salamat po, Pastor. So meron po tayong dalawang key persons po sa preaching. That is Saul, which is later on became Paul, and Ananias. Okay, Pastor. So for the first question po, base po sa Acts chapter 9 verse 20, sabi po at once he began pertaining to Paul, to Saul. Okay, or Paul na yun. At once he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. So sa atin po, Pastor, gaano katagal, gaano kabilis, or how soon, kumbaga, na makakapag-share na dapat ang isang bagong Kristiyano? Ang ganda ng tanong, Teacher Love, Actually, kung titingnan natin yung verse 18, 19, nung Acts chapter 9, sabi doon, when he got baptized, tapos sabi sa 19, taking some food and regain his strength. At once he preached the gospel. Nagpunta na siya sa synagogue. And then sabi din ng mga commentaries na immediately, based on Luke, nag-preach na si Paul. Actually, nag-stay daw po siya doon sa Damascus. And then afterwards, nagtuloy siya ng Arabia. So ibig sabihin, immediate. So hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Immediate, sinare niya na yung gospel. Now, talking about in these generations, particularly dito po sa generations natin ngayon, sa Christian community, gaano ba katagal? Personal point of view ko, kasi si Paul, imagine, kaka-ano pa lang niya, kaka-baptize pa lang niya, and he just recently accept Christ. Then, he begin to share the gospel. Siguro depende sa sa work ng Holy Spirit. So, kung ikaw ngayon ka lang nakakilala at ikaw naman talaga namang puspos ka ng Holy Spirit, bakit mo pipigilan yung sarili mo na i-share yung gospel? Actually, ang sinishare naman natin yung pagbabago. Kaya nga nagpunta si Paul doon sa synagogue, sabi doon, Teacher Lab, di ba yan yung persecutor ni Christ? Sabi ng siguro yung mga Pharisees nandun. Pero ang sinasabi ni Paul, I am a disciple of Christ. So parang tayo, nung tayo ay nabuhay sa kamunduan, at nung tinanggap natin si Kristo, bagamat hindi pa tayo lubos na malawak pa sa kapangunawaan sa salita ng Diyos, pero deeply binago ka na ng Holy Spirit, yun, you can testify. Doon ka na mag-start na i-testimonya mo yung buhay na binago ni Kristo. Siguro ganun po talaga ka-powerful yung Damascus encounter. Opo, yes. Truly po. Yes. Actually, nakapiwan nyo na po yung second question. Yung bagong Kristiyano, kasi po, siguro po ang difference po kasi natin kay Saul is that educated na po siya before siya. Yes. Na true po. Yes. So, pero po sa atin po, in our generation, sa kultura natin, ang isang bagong Kristiyano, hindi po automatic na maraming nang alam sa Bible. Hindi po ba? Or nakapag-attend ng different trainings na, nakapag-BBR ba yan? Or something, or CE, or ganyan. Pero sa isang baguhang Kristiyano, Pastor, ano kaya yung best na ma-share niya sa mga non-believers? Na maaaring hindi pa po siya trained or hindi pa po siya well-versed sa Biblia. Ano po kaya yung isa sa mga powerful na pwede niya ma-share sa iba? Yun nga, nabanggit ko kanina, Teacher Lab, yung paano binago ng Diyos yung buhay mo, yung sarili mo, it's a living testimony na Katulad nga ng
Di ba sabi nga ng mga tao na nakapaligid, nakita si Pablo nandun sa synagogue, di ba yan yung umuusig, no? Pero nung sinasabi ni Paul, hindi, ako ay disipulo na ni Kristo. Siguro sa atin po, Teacher Love, no? Biblical perspective din, na once ang isang tao na nabuhay sa makamundo at siya ay nagbalik loob sa ating Panginoong Hesus, one factor na yun yung makikita yung pagbabago, yung transformation. At the same time, ang kagandahan po, lalo na po sa BCF, meron tayong pag-aaral, meron tayong LG na kung saan talaga naman na ini-equip natin yung mga members natin. So yun naman talaga yung adhikain ng church, no? Upang lahat tayo ay maging equipped at upang lahat tayo ay maging effective disciples din. So going back po dun sa questions na ano yung pwede mong, yung bago ka lang, yung magiging effective ka na, hindi mo namang, teka muna, tsaka na ako magsishare ng gospel kasi hindi pa ako nagsisi, hindi pa ako nagtitrain. So you can start sharing the gospel. Again, go back again dun sa sinabi ko before. Yung buhay na binago, isang malaking testimonya na yon para sa mga non-believers po. Yes. And I think, Pastor, hindi yan nakukuha sa training, di ba? Yes po. Yung personal na encounter sa Panginoon, yung sarili mong kwento. At nabanggit mo rin kanina, Teacher Love, na si Paul, bago siya tumanggap sa ating Panginoon Jesus, matalino si Pablo. But again, he was a persecution of Christians. Tama po. Kumbaga parang binaliktad na lang niya yung Yes. kwento, kumbaga. So, Pastor, meron kang magandang minention sa preaching mo last time, no? Sabi mo doon na tayong mga nasa abroad, no? Parang nagpapanggap lamang tayong mga OFWs. Pero ang totoo nun, we were called at nilagay tayo ng Diyos sa kung nasaan ba tayo dako ng mundo, no? As OFW, yung konteksto po ng OFW. Nilagay tayo ng Panginoon doon bilang instrumento. Tama. Di po ba? Na i-share yung gospel, no? So, paano po natin to ladong maisa sa puso, Pastor? Kasi, iba po yung ano natin yung pagkakaintindi natin na kapag ka OFWs po tayo, iba po tayo sa Pilipino, na nasa Pilipinas. No, paano po natin siya mas lalong maisa sa puso hanggang sa maging regular na patinan ng buhay natin na OSA? Kasi na-mention niyo po yun sa preaching. Opo, story, no? tama po. Saan ka nagtatrabaho, yun yung mission field mo. So, paano po natin yun lalong maisa sa puso? Amen. Ganda na naman ang tanong, Teacher Love. Sa mga kapatid po natin na especially mga OFW, biblical perspective again. Tingnan natin yung scripture. Ano ba yung sinasabi ng scripture sa ating mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus? Yung una, yung 2 Corinthians 5:20, we are Christ ambassadors. So ano ba ang ginagawa kapag ikaw ay ambassador ka ni Kristo? Ikaw ay nagpapangaral, nangangaral ka ng salita ng Diyos, pinapadala ka sa iba't ibang lugar upang maipahayag mong mabuting balita. At sinabi din sa Acts chapter 1 verse 8, sabi po doon, when you receive the power from the Holy Spirit, you will be my witness in Jerusalem, Judea, and Samaria, and the most utter part of the world. So tayo mga OFW, nandito na tayo. Wala tayo sa Pilipinas, amen? Nandito po tayo sa Bahrain at yung iba po mga kapatid natin na sa iba't ibang panig ng mundo. Tandaan po natin na ginagamit po tayo ng Diyos at hindi po yan aksidente na nandyan kayo ngayon o nandito kami sa Bahrain o yung iba nasa UAE, nasa Saudi Arabia at iba pang panig ng mundo. Yan po ay plano ng Diyos dahil sa katuparan po ng mabuting balita. Dahil tandaan po natin na kabahagi po tayo ng Matthew 28 verse 18 to 20, yung Great Commission po na tinatawag po natin. Yung pag-change po ng perspective na yan, makaka-apekto po sa pang-araw-araw nating buhay, Pastor. Di ba? Parang trabaho na naman. Pero pag gano'n yung perspective, iba na po yung... Iba, yes po. Totoo po yan. Opo. We will always think na opportunity tong araw na to share Yes po. sa iba. Konektado po doon sa previous question po natin, Pastor, no? Kasi nga po yung environment, yung lahi, nakahalubilo. Totoo po yan. Yes. Kultura, iba. Kasi po, kung iisipin po natin, madali po mag-minister o madaling mag-share ng gospel sa kapwa Pilipino sa Pilipinas. Yes. Pero po, dito, iba yung environment niya po, iba yung setup, no? Ano po kaya yung mga paghahanda naman,
practically, yung mga practical na mga bagay na pwede natin gawin na paghahanda sa pag-share sa iba. Amen po. Sa totoo lang, Teacher Lab, dito sa Middle East, no? Alam naman po natin yung kultura ng Middle East, no? Tayo po ay nasa Bahrain, Middle East po ito. At yung lalo na yung mga nasa Saudi, nating mga kapatiran doon. Again, sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9, verse 20 to 23, isa-summarize ko lang po, Teacher Lab. Sabi ni Paul doon, kung ang kausap ko ay Hudyo, ako ay nagpapaka-Hudyo. At kung ang kausap ko ay mga under ng law, ganun din ako. Kung sila naman ay hindi under by the law, ganun din ako katulad nila. So anong sinasabi dito ni Paul? Dapat alam natin yung pinupuntahan natin, ano yung pinapasok natin. Amen. And then at alam din natin kung anong kultura meron ang bansa na tinatapakan natin. Kaya nga sabi ni Paul, kung ang Hudyo ang aking kausap, ako ay nagpapaka-Hudyo. Ibig sabihin, nirerespeto ni Paul kung anumang kultura o anong mga customs ang merong mga Hudyo, na katulad din po dito sa bansang Middle East, kung ano po yung mga kulturang meron sila, dapat po ay sumunod po tayo. Then again, ang ganda nung sinabi mo, Teacher Lab, anong paghahanda? So marami tayong paghahanda. Unang-una, dapat maging equipped tayo ng salita ng Diyos. So wag tayong titigil sa pag-aaral, sa pagsasaliksik sa salita ng Diyos, and mag-evolve tayo sa salita ng Diyos. At the same time, wag po tayong titigil sa panalangin. At hindi po nalilimitahan yung kapahayagan ng mabuting balita sa isang race o sa isang nationality. So we must preach the gospel. Sabi nga, di ba, in all nations. Kumbaga, anumang lahi yan, dapat mapaganda natin. Kung ikaw ay mahina sa salitang English o komunikasyon, pag-aralan mo para at least pagdating ng ando na yung readiness mo, then you can able to share the gospel with boldness and truth po. Yes. Mahalaga po doon, Pastor, talaga is maintindihan natin kung sino yung kausap na Pastor, di ba? Opo. Hindi lang yung lengguwahe, pero pati yung kultura. Tama po. Pati yung relihiyon. Yes. Kasi doon natin malalaman kung saan isisingit ang Panginoon. Dito sa mga conversations, katulad ng break time, nasa pantry kayo sa office, and then, yung small conversations, pwede kasing opportunities yun to, and yung simpleng Q&A na, bakit allowed ang divorce sa inyo? Yes. Go po. Diba? So, may malaki po tayong role to really prepare ourselves. Tama po. And lastly, Pastor, and I think this is a very personal and magandang katanungan po. Kasi based po ito sa buhay niyo, Pastor. Sa mga panonood po natin na hindi po nakakalala kay Pastor Viner or first time siya makikilala, no? We know him here na isa sa mga, kung saan siya ipadala, mabilis na nakakabuo ng Bible study groups, no? Na nakakapag-plant ng churches sa Dubai and nakakapag-start ng mga OFW, ng mga BS sa Saudi ngayon, Pastor, dito. Kung saan po kayo na destino ngayon. So, ito po ang katanungan na to, base sa inyong experience bilang isang Ananias sa iba't ibang dako ng mundo, ano po yung mga pwede namin matutunan or methods or kaparaanan na paano niyo po sila na-approach na ang bilis niyo po makabuo ng mga ganong grupo po. Amen po. Salamat po doon, Teacher Lab. At papuri po sa Lord yun, mga kapatid. Una po, dapat maging katulad tayo ni Ananias, yung characteristic ni Ananias, yung mga nabanggit natin sa preaching on the previous Friday, yung boldness of faith at yung pagiging obedience. So, importante po yon. Kapag naganap na po natin yon, then ando na yung Holy Spirit, siya na yung maglilid po sa atin. But dapat po maging obedience tayo at meron din namang mga ituturong technique pagdating po sa kapahayagan ng mabuting balita, kapag magkakaroon ng church planting. Ako naman po, hindi naman po ako missionary talaga. So, ako po ay typical din po na lingkod ng Diyos na nagsishare ng gospel, pero kapag tayo po ay submissive, ay nandun ang Holy Spirit at tayo nagpapasakop, tinuturuan tayo kung ano yung mga dapat natin gawin. Dito po, nung nasa Dubai po kami, nag-start po muna kami sa LG, hindi naman kagad kami nag-start sa BS. And then,
Of course, yung pagiging Kristiyano mo dapat andon at dapat mapansin. Yung kaagad dapat yung mapansin nila na kahit hindi ka pa nagsishare ng gospel, dapat makita na nila yung Christ-likeness. Magkakaroon na ng katanungan, siguro Kristiyano to. At mayroon pa kang lumalapit sa akin ng mga staff na, Pastor, sabi niya, Sir, bakit hindi kayo nag-yoyosi? Sabi sa akin, no, I am a Christian kasi ganyan. Kasi yung mostly daw, mga naninigarilyo, so and so forth. So to cut the story short, doon pa lang na-attract na sila na, Christian pala, kaya pala ganon. Tapos sa pananalita, then nung nag-invite na po tayo na magkaroon ng LG, with, may pahintulot po ng BCF, doon na po nagdire-diretso hanggang nagkaroon na po ng BCF Dubai. Then bumalik po ako sa Bahrain at pinalitan ko po ang Pastor Pablo, hinawakan ko po yung FCBR na Capernaum base na po ngayon. And then nag-retired po ako sa Saudi, dito po sa Bahrain, nag-retired po ako. And then pinadala po ako ng Lord sa Saudi Arabia. At ganun din po yung technique na ginawa po na nag-observe po muna tayo. Tapos tinignan natin ano ba yung mga potential na location po, Teacher Love, saan ba pwedeng mag-BS. But initially po, nag-LG po muna kami through Zoom. Then nung nararamdaman na namin na gusto na nilang mag-BS, then doon na po nag-start. Then again, bakit po nangyari? Bakit ganon kabilis? Bakit may Bible study, may LG? Ulitin ko po. Tayo po ay ginagamit po ng Diyos. No? Kulang po ang mga manggagawa. At kaya dapat mag-stick po tayo doon sa Scripture. At sinasabi nga po ng 2 Corinthians 5:20 that we are Christ ambassadors. Na kapag kasumunod po tayo doon sa panawagan at huwag po tayo maglala dahil ang Holy Spirit po ang siyang maglilid dahil for sure po siya po lahat yung nakapangyayari ng lahat ng bagay. Maraming salamat po, Pastor. And I believe, napakalaking bagay po yun sa homesick nating mga kapatid team. So, salamat po sa very meaningful na discussion with you, Pastor, based on, again, the power of evangelism on Acts chapter 9, 1-20. And any last encouragement po, Pastor, sa mga nanonood? Oh, yes po. Una sa lahat, Teacher Lab, salamat po sa pag-invite po sa akin ngayong araw po. Mga kapatid ko po na nakatutok po ngayon sa On Point, ako po ay, actually hindi po ito pananawagan, just a reminder po sa ating lahat that be Ananias po. Na tandaan po natin, lalo na po yung mga kapatid na naglilingkod na sa Lord, meron pong Ananias na ginamit po sa buhay nyo at dapat po ay maging Ananias din po tayo doon sa mga kapatid na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Hesus. At tandaan po natin na tayo po ay ginagamit ng Diyos at dapat po ay magpagamit po tayo anumang oras kapag tinawag tayo ng Banal na Espiritu Santo. Dapat po ay andun po yung boldness of faith natin at yung pagiging obedience po natin sa Lord. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Lord. Amen po. Amen po, Pastor. So for the preaching, if ever you have questions or you want deeper discussions or deeper questions that you would like to ask, i-email niyo po ang inyong mga katanungan sa bcf.onpoint@gmail.com. Maraming salamat po sa papanood. And we will see you in the next episode.